Ang mabuting pastol. Ito yung paanyaya na ipinapahayag sa atin ng buong may kapal para po ngayong ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Paanyaya na ipinagkaiba ng mabuting pastol sa isang upahang pastol. Magkaparehong pastol, pero hindi lahat ng pastol ay mabuti. Yung iba ay upahan. So bahagi yun na kung saan ay ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito na siya ang mabuting pastol at yung kanyang pangangalaga sa kanyang tupa. So bahagi yun, no? Sabi nga po natin, ay pagninilay na ipinamamanig sa amin ngayon ni Alin. Sino ba yung ating pastol? Kanino ba tayo nakikinig? Kapag yung ang pinakikinggan natin, yun ang ating pastol. Kasi kahit nasabihin mo na tatay mo yan, nanay mo yan, tito mo yan, lolo mo yan, pero hindi ka naman nakikinig, hindi yan ang pastol mo. Kasi hindi mo pinakikinggan eh. Kaya, bahagi ho, si Jesus ba ang ating mabuting pastol? Siya baga yung ating pinakikinggan. Bahagi ho, yung bang pinakikinggan natin ay mabuting pastol. Kasi minsan nakikinig tayo doon sa upahan ng pastol, hindi doon sa mabuting pastol. Kaya marami yung naguguyo, marami na-scam sa pag-aakala yun ang mabuting pastol. Kaya kinakailangan din ay maging matalino tayo kung sino yung ating pakikinggan. Kasi may mga pastol na magbiting lang sa atin. May mga pastol na liligaw sa atin. May mga pastol na pagsasamantalahan tayo. Bakit? Yun yung tinatawag ni Jesus na mga upahan. Ibig sabihin, kaya lang nila ginagawa yun, ay there is something in return. May upa sila Pastor din. Kaya bahagi yun na makita ko rin natin na sana yung ating pinakikinggan ay isang mabuting pastor. Huwag tayo pa-scam. Huwag tayo. Sapagkat later on, tayo rin ang mahirapan. Nagkamali tayo ng pinakinggan. Nagkamali tayo ng sinundan. At alam natin na pagbabayaran natin. Bahagi yun. Kung minsan, sabihin nilang natin charge into experience. Pero yun ang hamon na pinamamanig sa atin ng buong may kapal. Sana makita natin si Jesus bilang isang mabuting pastol. At kung nakikilala natin si Jesus bilang mabuting pastol, ay hayaan natin na tayo'y gabayan ng katulad niya na isang mabuting pastol. Huwag tayong panilindang sa mga huwad at mga upahang mga pastol. Kasi ang dulot na yun ay kapahamakan para sa atin. Well, sabi nga natin, ay sila yung may kasalanan kapag ginawa nila yun. Pero tayo, may tungkulin din tayo na makinig sa mabuting pastol. Hindi doon sa
bayarang pastor. Hindi lang doon sa tinatawag nating upahang pastor. Lalong-lalo na saan? Sa mga pastor na itinuturing natin na rin magbubulit sa atin ng tiyak na pagkakasala at kapahamakan. Bahagi ho yun na makita ho natin. Kaya hilingin natin sa harapan ng pumikapal. Bahagi ho. Ipanalangin natin na nawa, pagkilala natin kay Jesus bilang mabuting pastor, gabayan tayo. Gabayan tayo na sumunod sa mga mabubuting pastor. Sapagat ngayong panahon na ito, ay marami ang naloloko. Marami ang tinatawag natin nalilinlang. Nalilinlang. Kasi bakit? Nakinig tayo sa mga huwad na pastor. No? Bahagi ho yun. Well, hindi natin sakop yung paghihuwad na pastor. Yung sakop natin ni alin? Sino yung pinakikinggan natin? Sino yung pinakikinggan natin? So ano ang pwede natin gawin para bahagi ho ng pagkilos na maunawaan natin? Kung babalikan natin yung ating mga pagninilay ng mga nakalipas na linggo, ng unang linggo ng muling pagkabuhay, wala ko tayong misa noon, pero yung panyaya din, tagpuin ninyo si Kristo muling nabuhay sa Galilea. Noong ikalawang linggo rin, wala rin tayong pagtitipon. Ang panyaya na pinayag ng buong may kapal ay, kung mapapansin po natin ni alin, ay alisin natin yung pagdududa. Gumawa tayo ng paraan para maalis yung anumang uri ng pagdududa. Noong nakaraang linggo, tayo ay nagkatipon. Noong nakaraang linggo, ang panyaya sa atin ni alin ay huwag tayong padala sa takot. Sapagkat ang tunay na pagkilala sa mabuting pastor ay hindi nananakot. Dapat walang takot. Yun ay isang pagkilala na kung saan ay makita po natin. Ngayon, yun na nga. Sana po ay sa pagkilala natin kay Jesus, ipanalangin natin. Makita natin yung mga mabubuting pastor na siya maging pamantayan ng ating pagsulong. So, sa bahagi rin nun ang pagkakataon, nahigit natin pakinabangan lalong-lalo na sa patuloy natin paanyaya sa sakramento ng kumpil. Kaya napakalaga po yung pakiisa natin sa sakramento ng kumpil. Ano yung pakiisa natin sa sakramento ng kumpil? Humihiling tayo na rin na tayo ay gabayan ng Espiritu ng Diyos. Yung tamang pagpapasya. Napakahalaga ho yung tamang pagpapasya. Kaya isa ho sa pasya na nawa na makita natin na Ellen, turuan tayo na makita yung tunay na mabuting pastor at ang huwad na pastor. So bahagi ho na hilingin din natin sa harapan ng pumikapal. Sabi ko nga, ay maraming gustong manlinglang. Bakit? Ay, sa maraming kadahilanan. Pero yun ang hilingin natin sa ating Diyos. Kasi kung talagang tayo ay humihiling sa ating Panginoong Jesucristo na mabuting pastor, ay hindi niya ipagkakain sa atin na hanapin kung kanino tayo makikinig para wag tayo mapahamak. Napakahalaga ho yun Kanino tayo nakikinig? Sino ang ating mabuting pastor? So bahagi ho na pagkilos.
Pangalawa ay sa pamagitan ng karanasan natin na makita yung mabuting pastor, tuturuan din tayo na maging mabuting pastor. So, bahagi yun ng pagtugon. Hindi lang tayo tinuturuan na sumunod, ngunit tinuturuan din tayong manguna para pangalagaan ang mga tupa na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa mga magulang, ipinagkaloob yung inyong mga anak, no? Para inyong pagpastulan. Huwag kayong mahiyang turuan sila. No? Kapag ang inyong mga anak ay hindi nyo tinuturuan, ay hindi matututo yan. At ano yung kinakailangan yung turuan? Na sila ay maging teachable, handang matuto. No? Kinakailangan mabukas sila na matuto. Bahagi yun. Turuan sila. Nabanggit ko na rin noon ng mga nakalipas na linggo na alin. Yung tinatawag natin critical thinking. So, bahagi yun na higit na mga pagninilay. Saan pa? Sa mga posisyon na pinangahawakan ko ninyo. Mga leader ng simbahan, leader ng barangay, leader ng anumang uri ng samahan. Ay, pinagkatiwalaan kayo ng Diyos na alin, yun ang inyong pagpapastulan. So bahagi ho na makita ho natin. Well, kapag sinabi natin nagpapastol, hindi naman may pwede na ituro natin lahat, no? O ipilit natin. No? Pero ang mahalaga ay alin? Sabi nga, kahit na sa mga magulang sa inyong mga anak, no? Wala palagi kayo dyan, pero alin? Bigyan ninyo sila ng sapat na kaalaman na maintindihan nila yung pagkilos ng daigdig na ito, no? Equip them with proper need para malaman nila kung paano nila harapin ang bawat hamon ng daigdig na ito. Bigyan niyo sila ng sapat na mga gamit upang higit nilang pakinabangan ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Ano? Tulungan mo silang maging, ito po yung kung tutusin po, hindi po lamang yung transfer of information, ituro mo yung iyong nalalaman, ngunit alin, yung turuan nyo silang mag-isip, turuan nyo silang mag-isip, na ang tawag nga natin ay critical thinking, tulungan nyo silang mag-isip ng malalim, bahagi o, no? Magnilay ng malalim, upang makita yung tunay na katatayuan ng bawat pagkilos natin sa daigdig na ito. Nanawa, mayroong kalimitang pagnanais na makita yung tinatawag natin katotohanan. Kung hindi man yung pinaka-objective truth, no? At least the universal truth na kung tawagin natin, no? Ano ba talaga yung katotohanan? Kasi pag pinag-usapan natin ang katotohanan, iba yung katotohanan ng iba. No? Pag tinanong mo yung mga halimbawa na lamang, yung Israel at saka yung Palestine, masasabihin sa iyo ng Israel ay, ito ang mga terorista, Palestine. No? Kapag tinanong mo naman yung mga Palestine, sinong terorista? Mga Israeli, no? So, bahagi yun. Pero, yun yung tinatawag natin subjective truth. Ano? Yung pagkilala ng katotohanan, base lamang sa katatayuan. Pero yung malaman, ano ba talaga yung katotohanan? O kung tawagin natin yung pangkahalatang katotohanan, magninilay ka. Mag-aaral ka. Mananaliksik ka. So kaya, bahagi ko yun na nawa ko ay ituro natin sa mga
kabataan ngayong panahon na ito, no? Na nawa ay tunay na hanapin ang katotohanan, sapagat doon makikita natin, no? Yun ay isang mabuting pagpapastol, no? Sa pagkilos natin sa daigdig na ito, para sa ganon ay tunay na magabayan ang mga susunod na henerasyon nang hindi tayo malinlang sa ating pagkilos at pagdidesisyon sa daigdig na ito. Sabi ko nga, kalimitan o yung ating kung tawagin natin formula ay alin, see, judge, and act. No? Tumingin, mumusga, at kumilos. So kaya, kinakailangan natin ng malawak na pagkaunawa at pagkakita sa sitwasyon na kinabibilangan natin para makapagbigay tayo ng tamang pag-uusga. At nang sa ganon, tumama rin ang ating pagkilos. At yun ay alin, bahagi yun ang tungkulin ng isang mabuting pastol. Kasi kung hindi natin ayusin yung ating pagpapastol, ibubulid natin ang ating mga tupa sa tiyak na kapahamakan. At yun ay alin, magpapakita sa atin na hindi si Jesus ang ating mabuting pastol. Or hindi natin hinayaan natin tayo magpagabay kay Jesus na siyang mabuting pastol. Kasi si Jesus bilang isang mabuting pastol rin, ang dulot niya ay kaligtasan at buhay na walang hanggan.